Matapos ang ilang buwang pagtugis, arestado na sa bansang Czech Republic ang dating kongresistang si Zaldico. Sabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, walang mga papeles kaya naharang sa Germany o sa German border si Ko. Patuloy ngayon ang ugnayan ng pamahalaan sa Czech government para tuluyan ng mapauwi ang dating kongresista. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Arles de los Santos. Si Pangulong Bongbong Marcos na mismo ang nag-anunsyo na huli na si dating Congressman Zaldico sa siyudad ng Prague sa Czech Republic. Ayon sa Pangulo, tinangkani ko na pumasok sa Czech Republic nang walang kaukulang dokumento. Dahil dito, inaresto siya ng mga otoridad sa Prague, ang kabisera ng Czech Republic. Nakikipag-ugnayan na ang Pilipinas sa Czech government para mapauwi siya ng bansa. Ayon naman sa PNP, nakikipagtulungan na sila sa counterparts nila sa ibang bansa para i-verify ang detalye sa pagkakaaresto ni Ko. Handa raw ang PNP na magbigay ng tulong at masigurong nasunod ang legal na proseso tulad ng koordinasyon sa pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. Dawit si Ko sa korupsyon sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. May warrant of arrest ang dating kongresista sa kasong graft at malversation kaugnay ng maanomalyang flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro na nakakahalaga ng 289 million pesos. Nauna nang kinansela ng Sandigan Bayan ang pasaporte niya at idineklara siyang fugitive from justice. Si Ko ay dating chairman ng House Committee on Appropriations na bumabalangkas sa pambansang budget. Dati na niyang itinanggi ang alegasyon. Pero sa kanyang serye ng mga Facebook videos, idinawit naman ni Ko sa flood control project controversy sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ko, si Pangulong Marcos mismo ang nag-utos ng budget insertions. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Paulit-ulit na itong itinanggi ng palasyo. July 2025, nagpunta ng Amerika si Ko para raw magpagamot pero hindi na siya bumalik sa bansa. Ilang buwan matapos niyan, nagbitiw na rin siya sa pagiging kongresista. Kasabay naman nito, inilabas na ang red notice ng Interpol laban sa pugante at negosyanteng si Atong Ang. Kinumpirma ito mismo sa News 5 ni Interior Secretary John Vic Remulla. Kapag may red notice ang isang tao, pwede siyang ipaaresto sa ibang bansa. Sinabi kamakailan ni Secretary Remulla na namataan sa Calabarzon si Ang. Hindi niya idinetalye kung saan ang eksaktong lugar. Nauna nang sinabi ni Remulla sa One News na muntik na nilang makorner si Ang pero nakatakas. Mga kapatid, ang Mobile Journal Arles de los Santos po, hatida ang mukha ng balita.